Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Papasok na si Ana sa silid nang makita niya sa malaking couch ang isang libro. Alam niyang naiwan yun ng ama kaya kinuha niya at planong ibabalik sana sa opisina noon. Mahigpit kasi ang tatay Rafi niya pagdating sa mga gamit, kaya hindi na niya hinintay na hanapin pa yun ng Ginoo. Kinuha niya ang nasabing libro at dinala na nga ito. At dahil ngayon lang din niya nakita yon, kaya kahit hindi naman mahilig magbasa ay binuksan na niya ito. Nakaka-curious din kasi ang itsura na parang gawa sa kung anong balat ng hayop. Balat ba ito ng hayop o ng tao? Marahan niyang binasa ang pamagat ng libro habang hinihimas-himas pa rin ang cover nito. Aklat ng lumawig. Lumawig? Ano yun? Habang papunta sa opisina, ay sinimulan niyang buklatin ang libro at sa introduksyon nito ay nabasa niya ang tila importanteng nilalaman ng aklat. Si Lumawig ay itinuturing na isa sa mga Diyos ng ating mga angkan. Sinasamba siya ng mga tao noon, kaya patuloy siyang nagbibigay ng biyaya sa mga tao. Pinasasagana niya ang lupain at taniman, maging ang karagatan. Pinagyayabong niya ang mga puno sa kagubatan upang maraming mamamayan ang makinabang. Wow! Interesting tong lumawig na ito Pero ngayon ko lang to narinig. Saglit na huminto ang dalaga sa tapat ng pinto ng opisina ng kanyang ama bago magpatuloy sa pagbabasa. Subalit dahil likas sa tao ang pagiging ganid at walang kakontentuhan, kaya sa halip na magpasalamat kay Lumawig, mas ginusto nilang maging katulad ng Diyos ng pagpapala. Nang malaman ng mga tao ang kinaroroonan ni Lumawig, ay nagpunta sila sa kabundukan para patayin ito. Naniniwala kasi sila sa mga sabi-sabi na kapag nainom nila ang dugo nito, ay magiging Diyos na rin sila. Ay nako, grabe talaga mga tao. Kahit noon pa, hindi talaga mawawala ang pagiging sakim. Kung ako dito kay Lumawig, hindi ko na pagpapalain itong mga tao na to Habang sinasabi yun ng dalaga ay napapapadyak siya ng mga paa sa sobrang pagkainis. At dahil sa nahook na siya sa kwento kaya ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Dahilan para hindi niya namalaya ng pagtakbo ng oras. Nang malaman ni Lumawig ang pagtatangka ng mga tao, ay lubhas siyang nagalit. Dahil doon, ay gumawa siya ng patibong para sa mga taong sakim na nagtatangka sa kanyang dugo. Pakunwari niyang ibinigay ang nais ng mga taong ganid. Hinayaan niyang akalain ng mga yon na siya ang napatay kahit hindi naman. Nang mainom ng mga taong dugo ng replika, ay lumitaw ang totoong Lumawig. Doon ay galit niyang binigkas ang sumpa at ang lahat ng nakainom ng dugo ay naging isang mabangis na halimaw. Kinatakutan sila at tinugis ng mga tao, kaya nagtago sila sa mga liblib na lugar. Simula noon ay tinawag na silang mga sinumpang Lumawig na isa sa mga uri ng sinaunang aswang na nabubuhay sa mundo. Sa kabilang pahina ay nakita niya ang itsura ng mga lumawig at ng mga aswang na isinumpang lumawig. Magkaibang ang itsura ng mga yon, kaya napaismid siya habang ikinukumpara ang dalawang larawan. Ay, dapat lang sa inyo yan, dahil mga sakim kayo. Biglang tiniklop ng dalagang libro dahil narinig niya ang yabag mula sa hindi kalayuan. Pagtingin niya ay naroon na si Mang Ben Ramon, ang mayordomo ng kanilang pamilya. Ana, bakit hawak mo ang libro na yan? Akin at ibabalik ko na sa opisina ng tatay mo. Kapag nakita ka doon, siguradong pagagalitan ka. Nakita ko lang din po to sa sala. Naiwan nga yata ni tatay. Ibabalik ko na lang pero binasa ko na muna. Natigilan na ang dalaga dahil kaagad yung kinuha ng mayordomo saka binuksan ng katapat nilang pinto. Sige na, at matulog ka na. Ako nang bahalang magbalik dito.
Pwede po bang basahin ko po muna? Gusto ko sanang tapusin dahil nakaka-curious yung kwento ng mga sinumpang lumawig. Saka mo na gawin yan. Dahil kapag nakita ka ng tatay mo na pinakikialaman ng libro niya, siguradong hindi ka nun papayagan lumabas. Hindi ba't meron kayong gala bukas ni Karen at ni Nina? Ay, oo nga pala, sayang. Pero pagkatapos po nun, ipahiram niyo sa akin yan ulit Mang Ben. Siningkitan lang siya ng tingin ng matandang lalaki kaya napanguso na lang siya bago patabog na naglakad pabalik sa kanyang kwarto. Bago tuluyang matulog ay sumagi pa rin sa isip niya ang tungkol sa mga sinumpang lumawig hanggang sa mapanaginipan niya rin to. Pasado 3:00 ng madaling araw ay nagising siya na takot dahil parang totoo ang mga nangyari. Napasign of the cross siya at naglibang-libang hanggang sa makatulog ulit. Kinabukasan ay tila nalimutan na ni Ana ang tungkol sa masamang panaginip. At katulad ng paalala ng mayordomo ay nagpakabait nga muna siya para hindi magkaroon ng aberya ang paggala nilang magpipinsan mamaya. Mabilis na lumipas ang oras. Pag-alis ng kanyang tatay Rafi ay nagpaalam na rin siya sa madrastang si Mama Tulfa. Pumayag naman yon kahit tila nagsusungit ang muka kaya tuwang-tuwa siyang lumabas ng kanilang bahay. Kasama ang pinsang sina Karen at Nina ay naglibot-libot nga sila sa buong probinsya at pagsapit ng gabi ay bumalik sila sa baryo para makisaya sa bagong tayong malaking peryahan. Mabilis na lumipas ang oras, pasado 10:00 na ng gabi. Palabas ng malaking perya ang magpipinsan habang pinagkukwentuhan ang mga nangyari sa loob. Kitang-kita ang tuwa sa mga mukha nilang tatlo dahil ngayon na lang ulit sila nagkasama-sama sa tagal ng panahon. At dahil masyadong nakakaliw ang mga nangyayari, kaya hindi nila rin namalayan na oras na pala ng curfew. Kung hindi pa tumunog ang malaking orasan sa Kapitolyo na malapit lang kung nasan sila, ay hindi pa nila malalamang 10:00 na pala ng gabi. Nang nasa labas na ang tatlong dalaga, ay hinarang na sila ni Brian, ang striktong boyfriend ni Ana na tanging ang dalawang pinsan niya lang ang nakakakilala. Mahigpit kasi ang magulang ng dalaga, kaya hindi nila ipinagsasabi ang tungkol sa pagkakaroon niya ng boyfriend. Kapag nalaman to ng kanyang tatay Rafi at ang stepmother niyang si Tulfa, ay siguradong mas lalo siyang paghihigpitan. Pagkakita nila sa gwapong binata, ay tila kinilig sina Karen at Nina para sa pinsan nilang si Ana. Ang nasabing dalaga naman ay mas nag-alala pa dahil sa oras. Kaya imbis na makipagharutan pa sa kanyang boyfriend, ay nagtuloy-tuloy na sila sa kotse ng binata. Yung kasi ang sumundo sa kanilang tatlo, kaya yun din ang maghatid sa kanilang pauwi. Umakbay si Brian sa girlfriend at nagpatuloy sila sa paglalakad. Ilang saglit lang ay napahinto silang apat sa tapat ng vintage car ng binata. Pagkalapit nila sa sasakyan, ay kaagad kinuha ng lalaki ang susi nito sa maliit na belt bag at mabilis niyang binuksan ang kotse. Pagkatapos mai-unlock ang mga pinto, ay nauna siyang pumasok sa loob. Papwesto pa lang si Ana sa upuang nasa tabi ng driver's seat nang bigla siyang nakarinig ng mahinang sigaw mula sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Narinig din yun ni Karen, Nina at Brian. Nang lingunin nila ang pinanggagalingan ng mahinang sigaw, ay naaninag nila ang tila duguan at hindi makilalang nilalang dahil duguan yon. Bago pa sila makareact lahat, ay humawak na ang duguang nilalang sa magkabilang braso ni Ana na nagulat sa nangyari. Inuyog-uyog niya yon habang may sinasabing hindi niya naman maintindihan. Inuyog-uyog siya noon habang may sinasabing hindi naman niya maintindihan. Sa kakauyog ng nilalang na nakabenda, ay napasandal sila pareho sa kotse hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Dahil doon ay biglang nakaramdam ng kakaibang dalaga lalo na nang maglapit ang kanilang mga mukha. Nalangapan niya ang lansa ng sariwang dugo na bumabalot sa hindi makilalang nilalang. "Huwag ka nang tumuloy, Ana. Mapamama ka. Ako to, si Junjun, yung ordinaryo nyo na nawawala 1 buwan na.
Tumakas ka na. Tumakas ka na. Hindi ka na makakaligtas kapag hindi ka pa tumakas ngayon, Ana. Anong sinasabi mo? Hindi ikaw si Junjun. Isusunod ka na nila. Nakita ko lahat ng ginawa nila. Ikaw nang susunod. Ikaw nang susunod. Tumakas ka na, Ana. Maniwala ka sa akin. Lumayo ka na habang may oras ka pa. Kalauna na humigpit ang hawak sa braso niya ng lalaking nagpakilala bilang si Junjun. Pagkatapos ay pilit niyang hinatak palayo sa sasakyan. Pinilit rin niyang lumaban ng lumaban sapagkat kinutuban na siya ng hindi maganda. Ano ba? Itiwan mo ko! Brian, tulong! Doon niya lang din napansin na naglabasan na rin pala ng sasakyan sina Karen, Nina, pati si Brian. Tinulungan siya ng boyfriend at ng mga pinsan na makakawala hanggang sa maitulak nila ang dugoang lalaki. Pagkatapos noon ay nagbanta na si Brian na huwag lumapit dahil tatawag sila ng pulis kapag nagpumilit pa ang lalaki. Dahil doon ay tumakbo na rin palayo si Junjun. Nakita na rin kasi nila mula sa hindi kalayuan ang dalawang malaking tao na humahabol sa kanya. Pero sa kabilang banda ay hindi naman yun nakikita ng apat kaya nagtaka sila sa mga nangyayari. Meron kasi silang naririnig na parang alulong at ungol ng kung anong nilalang sa paligid na nawala rin naman kaagad pagkaalis ng dugo ang lalaki. Mabilis na lumipas ang oras. Habang pauwi sila ay nakatanaw lang si Ana sa labas ng nakabukas na bintana. Nagbabalik tanaw siya sa mga nangyari kanina. Hindi na kasi maalis sa isipan niya ang lalaking nagpakilala bilang si Junjun. Dahilan na rin para mapabulong siya na parang kinakausap mag-isa ang sarili. Si Junjun ba talaga yon? Pero imposible. Matagal na siyang patay, sabi ng tatay. Bigla tuloy sumagi sa alaala niya noong nagtama ang kanilang mga mata kanina. Dahil doon ay biglang sumilay ang kilabot sa buo niyang pagkatao. Tila ba may kung ano sa kanyang kalooban na nagpapahiwatig na may hindi magandang magaganap ngayong gabi. Na may hindi magandang magaganap ng gabing yon. Huwag naman sana. Pinagmasdan niya ang dalawang pinsan mula sa rearview mirror at pagkalaon ay saka naman niya ibinaling ang paningin kay Brian na seryoso sa pagdadrive. Naisip niya rin bigla na hindi naman sila basta-basta lang mapaglalaruan ng kung sino-sino sa lugar na yon sapagkat kilala ang kanila sa buong bayan. Walang magtatangkang lokohin sila dahil sigurado na malalagot ang mga tao na yon sa kanilang tatay Rafi. Likas na mabagsik ang kanilang ama pagdating sa mga ganoong bagay. Pero naniniwala si Ana na may kabutihan pa rin sa puso nito. Sa palagay niya kasi ay nagsimula lang mag-iba ang ugali ng kanyang tatay matapos makilala ang stepmother niyang si Tulfa. 8 taon nang nakakaraan, 10 taong gulang noon si Ana nang magtagpo ang landas ng kanyang tatay Rafi at mama Tulfa. Kasunod din noon ay ang pagdating ng mga magagandang oportunidad sa kanilang pamilya. Unti-unting nakilala si Ginoong Rafi sa kanilang lugar hanggang sa naging lapitin siya ng ilang mga negosyante at kung minsan pa nga ay mga politiko mula sa iba't ibang baryo sa kanilang probinsya. Subalit sa kabila ng mga biyayang dumating sa kanilang tahanan ay sadyang mapaglaro rin ang tadhana. Kadikit pa rin talaga ng swerte ang kamalasan. Sinasabing namatay sa isang malagim na aksidente ang kanyang nanay Erwina. Labi silang nagdalamhati subalit sa pagdamay ni Mama Tulfa ay madaling nakabawi ang kanyang tatay mula sa kalungkutan. 1 taon nang lumipas matapos mamatay ang nanay ni Ana ay nagpakasal si Ginoong Rafi at Mama Tulfa. Simula noon ay mas lalong nakilala ang kanyang ama sa kanilang lugar hanggang sa kasalukuyan. Matapos maalala yun ng dalaga ay muli siyang napabulong sa sarili. Namimiss ko na ang nanay. Bumalik lang si Ana sa wisyo dahil biglang tumigil sa pagmamaneho si Brian. Kamutikan pa nga silang mauntog dahil sa biglang pagpreno ng sasakyan. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari, ay piniliwanag ng kanyang boyfriend na merong biglang sumulpot na pusang itim sa gitna ng madilim na daan. Paglingon niya kay Karen ay tila nagtaka siya sapagkat
namumutla ang mukha ng kanyang pinsan. Sinabi nga rin noon na masamang pangit tayo ng pusang itim kaya sabay-sabay silang napa-sign of the cross. Si Brian naman bilang isang gwapong binata na walang paniniwala sa mga pamahiin at kasabihan ng matatanda, ay umismid lang sa magpipinsan bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa pagpapatuloy nila sa biyahe ay sumagi na naman sa isip ni Ana ang nangyari kanina sa labas ng malaking peryahan pati ang mga sinabi ng lalaking nagpakilala bilang si Junjun. Huwag ka nang tumuloy, Ana. Mapapahama ka. Ako to si Junjun. Yung ordinary nyo na nawawala, isang buwan na. Tumakas ka na. Tumakas ka na. Hindi ka na makakaligtas kapag hindi ka pa tumakas kayo, Ana. Dahil doon ay nanayo ang mga balahibo ni Ana at muling umusbong ang kaba sa kanyang dibdib. Bigla na lang siyang nilamig kahit pumipikit siya habang pasimpleng napapayakap sa sarili. Ilayo niyo po kami sa masasamang gawaan ng kaaway. Nasabi niya yun sapagkat may kung anong takot sa kanyang kalooban na hindi niya mawari at bukod doon ay damang-daman niya ang mabilis na pagkabog ng kanyang dibdib. Ang kilabot ay gumapang papunta sa kanyang ulunan hanggang tila naghabol na siya ng paghinga dahil sa pagkagimbal na hindi niya rin naman maintindihan kung saan nagmumula. Napapikit na lang siya habang patuloy sa pagdarasal sa isipan. Hindi na rin niya alintana ang mga sinasabi ni Karen at Nina. Ilang saglit pa ay mas lalong tumindi ang lamig at takot sa kanyang dibdib. Kaya ramdam niya kahit ang sariling kalamnan ay tila ba nanginginig din. Pagdilat ni Ana ay tumambad sa kanyang paningin ang nakakasilaw na liwanag. Napatakip mata tuloy siya gamit ang kanyang kamay kasunod noon ay isang malakas na busina ang umalingaw-ngaw. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Mga ugong at sigawan na lamang ang kanyang naririnig bago mawala ang nakasisilaw na liwanag at mapalitan ng matinding kadiliman. 2 buwan ang nakalipas. Pasado 5:30 ng hapon, nakadungaw si Ana sa malaking bintana ng kanyang kwarto at tinatanaw sa labas ang kanyang stepmother kasama ang kanilang mayordomong si Mang Ben Ramon. Panay din ang lingon ng dalawa sa kanya habang seryosong nag-uusap. Kaya pakiramdam tuloy ng dalaga ay siya ang pinag-uusapan ng mga yon. Malamang ako na naman ang sentro ng usapan nila Mama Tulfa at Mang Ben Ramon. Hindi pa sila nagsasawa na ako lagi ang pinag-uusapan nila araw-araw. Dahil doon ay tinalikuran niya ang stepmother at ang mayordomo, saka nagbalik sa pagkakahiga sa kanyang kama. Magmula kasi nang maaksidente si Ana ay nawala na siya ng ganang lumabas ng kwarto. Ganito na lagi ang kanyang naging sistema. Sa umaga ay uupo sa tabi ng bintana. Kakain ng almusal. Iinom ng gamot. Maliligo. Hihiga sa kama at babangon lang kapag may maghahatid na ng pagkain. Pagkatapos ay dudungaw na naman maghapon sa bintana hanggang sa kumagat na ang dilim. Matinding trauma kasi ang naidulot sa kanya ng mga pangyayari na hanggang ngayon, sa tuwing may isip niya na siya lang ang nakaligtas sa malagim na aksidente nung gabing yun, ay naiiyak pa rin siya katulad na naman ngayon. Namimiss ko na kayo, Karen at Nina. Lalo na sa iyo, Brian. Miss na talaga kita, mahal ko. Dapat, isinama niyo na lang ako eh. Dapat namatay na lang din ako para hindi na ako nahihirapan ng ganito. Pinunasan niya ang mga luhang pumapatak ng tuloy-tuloy. Kahit ayaw na niyang maisip ang tungkol sa bagay na yon, ay palagi naman niyang naaalala na parabang pinagpipilitang isiksik sa kanyang kukote. Dahil doon ay bagya na namang sumakit ang kanyang ulo at bumigat ulit ang kanyang pakiramdam. Kaya napahawak siya sa sentido habang nagpapatuloy sa pag-iyak. Tama na, utang na loob. Ayaw ko na maalala pa to, please lang. Lord, burahin niyo na po ang mga alaalang to sa isip ko. Parang awa niyo na po. Napasandal siya sa gilid ng bintana
habang pinupunasan ng mga luhang nag-uunahan sa pagpatak hanggang sa marinig niyang tumunog ang pinto ng kanyang kwarto, sinyalis na merong pumasok. Ana, may dala akong hapunan para sa iyo. Ako mismo nagluto niyan dahil wala ngayon ang tagaluto natin si Andeng. Tumalikod muna ang dalaga para hindi siya makita ng mayordomo na umiiyak. Pinunas niya ang damit sa sariling muka at puno ng pagkukunwaring hinarap ang matandang Ginoo. Salamat po, Ma'am Ben. Pagngiti niya ng pilit ay saka siya bumangon sa kama at lumapit sa lamiseta kung saan inilagay ng mayordomo ang pagkain. Nandun na si Mama Tufa mo sa dining area. Gusto mo bang doon na lang kumain para naman may makasabay ka? Malungkot ang kumain na mag-isa. Lumabas ka na rito sa kwarto mo, Ana. Okay lang po ako, Ma'am Ben Ramon. Ikaw ang bahala. Ayaw ko lang naman na magmukmuk ka rito. At saka, namimiss ka na ng Mama Tulfa mo. Parang imposible naman po yata yung sinasabi niyo. Alam mo, Ana, masungit lang at istrikta ang Mama Tulfa mo. Pero ginagawa lang naman niya mga yun para rin naman sa'yo. Para sa akin po ba talaga o para sa sarili niya? Alam niyo po kasing ako ang magmamana ng lahat ng ari-arian ni tatay kaya ganun siya sa akin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Darating ang araw na makikita mo rin ang halaga ng mga ginagawa niya. Sana nga po. Siya nga po pala. Nasaan si tatay? Hindi pa rin po ba siya bumabalik? Merong inasikaso ang tatay Rafi mo na importanteng bagay. Alam mo naman yon. Dahil doon ay hindi na muna kumibo ang nalulumbay na dalaga. Dire-diretso na lang niyang nilantakan ng masarap na hapunan. At habang kumakain ay hindi niya tuloy maiwasang maisip ang tatay Rafi na sa sobrang pagkaabala ay wala ng oras na makita siya. Sa loob kasi ng ilang buwan magmula nung aksidente ay wala pang 5 beses na binisita siya ng ama. Ni hindi nga sila nagtatagal ng 30 segundo sa pag-uusap dahil umaalis din kagad ang Ginoo. Tama lang na makita siya at masilip, kaya nasanay na rin siya na parang wala ang ama dahil noon pa man ay hindi na niya to talaga nararamdaman. Napakaseryoso mo naman, Ana. Mas mainam talaga niyan kung magpupunta tayo sa kusina para masaluhan mo ang Mama Tulfa mo. Saka na po siguro. Okay, sige. Hindi na kita pipilitin pa pero kung gusto mong lumabas mamaya pagkatapos kumain, sabihin mo lang para masamahan kita, ha? Mas maganda rin na magpaaraw ka sa bakuran nyo dahil malawak naman doon. Bukas po, promise, lalabas na ako. Samahan niyo po ako magpaaraw, ha, Mang Ben? Ay, salamat. Natutuwa akong marinig yan. Damihan mo ang kain, ha? Marami pa niyan at ikukuha kita kapag gusto mo pa. Sige po. Habang kumakain si Ana ay nagkwento pa na nagkwento ang mayordomo na parang isang lalaking marites. Marami silang natalakay hanggang sa mauwi ang usapan sa kanyang tiyahin. Ang mga magulang ng namatay niyang pinsan na sina Karen at Nina. Ayon sa matandang mayordomo ay nagpunta nga sa kanila si Tia Imelda at pinagsalitaan ng kung ano-ano ang kanyang madrasta. Hindi naman na nagulat si Ana dahil hindi na rin bago sa kanya ang tungkol sa bagay na yon. Sanay na ang dalaga sa ganoong pag-uugali ng kanyang tiyahin. Dahil dati pa naman yon, hindi kasundo ang kanyang stepmother. Maya-maya pa, pagkaalis ni Mang Ben Ramon ay nagtungo na si Ana sa banyo saka nagilamos ng katawan at nagpalit ng damit bago minom ng gamot at matulog. Eksakto 12:00 ng hating gabi ay nagising ang dalaga sapagkat narinig na naman kasi niya ang isang nakabibinging sigaw mula sa labas ng magara nilang bahay. Dahil doon ay wala sa sarili siyang napalingon sa nakabukas na bintana. Sinabayan ng pagsigaw ng malamyang pag-ihip ng hangin na pumapasok sa loob ng kanyang silid. Pagdampi ng hangin sa balat niya ay napayakap siya sa sarili dahil sa lamig at kilabot na dulot nito. Sumabay din ang nakakakilabot na alulong ng aso na 3 beses na naulit. Marahan siyang tumayo at sinundan ng pinagmumulan ng mga ingay.
Pagkadaka ay muli siyang napadungaw sa bintana at doon ay nakita niya ang isang nilalang, si Junjun. Junjun, nagbalik ka na naman? Pinigmasdan niyang maigi ang dati nilang hardinero na nanatili namang nakatanaw sa kanya. Kumpara noong huli niya itong nakita nung gabi bago sila maaksidente, ibang-iba na ang itsura ng nasabing binata. Puno ito ng malalalim na peklat at ang kanang mata ay bulag na. Kapansin-pansin din na magkabilang hintuturuno na parehong putol na. Magsalita ka naman, Junjun. Kausapin mo ko. Bakit ka ba palaging bumabalik-balik dito simula nung nakaraan pa? Ikaw nga ba talaga yan? O katulad nga ng sinabi ng doktor ko na epekto lang ng aksidente itong mga nararanasan ko? Sumagot ka naman, pakiusap. Humawak si Ana sa sampahan ng bintana habang nanatiling nakatanaw sa hardinerong nakatitig lang. Katulad pa rin ng dati, naghihintay lang ang dalaga sa ikinikilos noon. Subalit kagaya rin ng mga nakalipas na gabi, titig na titig lang sa kanya ang nasabing binata. Tila nababasa niya sa mga mata noon ang kakaibang takot, kaya nagsimula na rin tuloy siyang kabahan. Para bang kakaiba ang gabing yun hanggang sa sumenyas yun sa kanya pero hindi naman niya maintindihan. Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Hindi kita maintindihan. Natigilan si Ana sa pagsasalita dahil biglang lumakas ang ihip ng hangin na mas nagpatindi rin sa kilabot at lamig ng hating gabi. Pagtingin niya sa mga punong nasa likuran ni Junjun ay tila nagsasayawan ng mga to na parang nag-aabang sa kung sinong paparating. Ang mga tuyong dahon sa lupa ay animoy winalis ng hangin. May iilang umabot sa kinaroroonan niya kaya napatras siya ng kaunti dahil sa epekto ng tila nagsisimulang maggalit na ihip ng hangin. Mas kumapalang dilim na bumabalot sa paligid at sa isang iglap ay para bang nagtago mga bituin at buwan sa kaulapan. Maya-maya pa ay nawala ang malakas na hangin. Nawala rin ang ingay ng mga kuliglig na dumaragdag ng hilakbot sa kadiliman. Nang lingunin niya si Junjun ay kitang-kita ang mas matinding takot sa mga mata nun. Parang nabingi ang dalaga sa katahimikan subalit nanatili ang tingin niya sa harap para matunghayan ang kung anumang maaaring maganap. Pagkalaon ay muling lumitaw ang bilog na buwan sa langit. Naaninag niyang muli ang ganda ng gabi subalit may kung anong sadya ang katahimikan. Bigla na lang kinilabutan ng gusto si Ana kaya napayakap siya ng gusto sa sarili hanggang sa ganun na lang ang gulat niya nang unti-unting magpalit ng anyo si Junjun. Mula sa pagiging maamong mukha ng isang binata ay naging isang nakakatakot yung halimaw. Lumuwa ang mga mata saka biglang bumagsik at namula. Nag-angat at tumigas ang buhok na parang matutulis na patalim. Lumawit ang pangil at ang mahabang dila na naglalaway habang ang balat ay nangitim at nangintab. Kitang-kita rin niya ang litaw ng mga matatalim na kuko, kaya napaatras siya sa takot. Ganitong-ganito ang nakitang halimaw ni Ana sa libro ng kanyang ama. Kaya ganun na lang ang gulat niya sa pagbabagong anyo ni Junjun. Ha? Isa kang lumawig? Pagkatapos niyang sabihin yon, ay biglang nag-stretch ang mga kamay ni Junjun. Doon mas nakita ng dalaga kung gaano kahaba ang matatalim na kuko ng nasabing aswang. Sa takot ay mabilis na isinara ni Ana ang bintana. Kitang-kita at dinig na dinig niya kung paanong maglagatukan ng mga buto ng aswang na sinumpang lumawig. Bago mabilis na gumapang papunta sa kanyang kinaroroonan. Dahil doon ay nanginginig siyang napatakbo papunta sa kama at itinago ang sarili sa ilalim ng kumot. Pinakiramdamang maigi ng dalaga ang mga kaluskos sa paligid habang tahimik na bumubulong. Paanong nangyaring naging isang aswang na lumawig si Junjun? Ilang saglit pa ay narinig na niya ang langit-ngit ng bintanang pilit na binubuksan ng halimaw sa labas. Habang nakakubli sa ilalim na makapal na kumot ay napapikit siya at napadasal ng tahimik.
Sana naman matapos na ang gabing to at magising na ako sa kung anumang bangungot na to. Nabitin na sa pagsasalita si Ana sapagkat biglang humangin na naging dahilan upang madagdagan ng kilabot at takot na nararamdaman niya. Pagkatapos noon ay tuluyang nabuksan ang bintana at kasunod nito ay narinig niya ang paggaralgal ng nasabing halimaw. Palapit ito ng palapit, kaya nagpatuloy ang dalaga sa kanyang panalangin habang nagtatago. Lord, please, matapos na to. Isingin niyo na po ako sa bangungot na to. Subalit patuloy niya pa rin naririnig ang paggaralgal na pag-ungol ng aswang pati ang yabag nito habang papalapit sa kanya. Dahil sa matinding takot na nararamdaman ay tinakpan na lang niya ang tenga habang nagpapatuloy pa rin sa pagdarasal at pagtawag sa pangalan ng mga mahal niya sa buhay. Nagsumiksik na lang ang dalaga sa pinakadulo ng kama hanggang sa isang iglap ay bigla na lang nawala ang ingay. Tila ba nilamon ang katahimikan ng kapaligiran. Saglit na tumigil sa panalangin si Ana at marahang dumilat upang antabayanan at pakiramdaman ang mga presensya sa labas ng kumot. Kaya lang eksaktong pagkadilat niya ng mga mata ay biglang may humatak sa makapal na kumot. Sumambulat sa kanyang harapan ang nakasisindak na imahe ng katatakutan. Mas nakita niya ng tutukan ng itsura ng aswang na sinumpang lumawig. Sa pakiwari niya ay para tong galit na gusto siyang saktan. Dahil doon ay napahiyaw siya ng sagad hanggang sa lalamunan, dala na matinding pagkagimbal. Namalayan na lang ng dalaga na inuuyog-uyog na siya ng mayordomo habang sinasambit ang kanyang pangalan. Ana! Ana! Gumising ka, iha! Binabangungot ka! Gising! Iha! Natulala ang dalaga pagkakita sa matandang Ginoo at pagkatapos noon ay bigla na lang siyang napayakap dito at nagsimulang pumalaho sa pag-iyak. Inalo-alo naman siya noon habang inihimas ang likuran para pagaanin ang kanyang kalooban. Nakakita po ko ng halimaw. Papatayin niya ako. Papatayin niya ako, Ma'am Ben. Masamang panaginip lang yun, Nana. Tana! Huwag ka na umiyak dahil hindi yung totoo. Nandito kami nakabantay kaya walang makakapanakit sa'yo. Natatakot po ako. Natatakot ako, Ma'am Ben. Kukunin niya ako. Kukunin niya ako. Walang kukuha sa'yo, Ana. Makinig ka sa akin, ha? Hindi namin hahayaan na mangyari yun sa'yo. Kaya huwag mong katakutan ng kung anumang masamang panaginip na yon dahil hindi yun totoo. Nang maginhawaan na, ay nakatulog na lang ulit ang babae sa bisig na matandang Ginoo hanggang sa sumapit na ang umaga. Pagsikat ng araw, katulad ng pangako ni Ana kay Mang Ben Ramon, ay lumabas na rin siya sa wakas ng kwarto matapos ang ilang buwang pagkakakulong. Habang nagbababad sila sa mga masustansyang sikat ng araw, ay ikinuwento nga ng dalaga ang tungkol sa masama niyang panaginip. Ma'am Ben, naalala mo po yung sinasabi kong binangungot ako kanina madaling araw, di ba? Oo, iha. Grabe nga ang pag-iyak mo kaninang madaling araw eh. Siguradong nakakatakot sobra yung napanaginipan mo, ano? Pero kung ano man yon, maniwala ka sa akin na hindi yun totoo. Palagay ko po, hindi yun masamang panaginip eh. Ha? Ano ibig mong sabihin? Na hindi po yun panaginip. Totoo po ang mga nangyayari nitong mga nakalipas na gabi. Nitong mga nakalipas na gabi? Ibig mong sabihin, hindi lang isang beses nangyari yun sa'yo? Opo, Ma'am Ben. Ano ba yung napapaniginipan mo, iha? Huwag kang mayang magsabi sa akin, ha? Makikinig ako sa'yo nang walang kahit na anong panghusga. Nakikita ko po si Junjun eh. Si Junjun? Yung dati nating hardinero? Opo, siya nga po. Nagulat ang mayordomo sa mga revelasyong yon, kaya hindi siya kagad nakapag-react. Nagpatuloy naman ang dalaga sa pagsasalaysay ng buong katotohanan. Ang totoo po niyan, bago kami maaksidente, nakita ko na po siya ng gabing yon. Teka.
Paano nangyari yon? Hindi ba't matagal na siyang patay? Natagpuan ang katawan niya noon na wala ng buhay, hindi ba? Hindi ko nga rin po may paliwanagan tungkol dyan eh. Pero sigurado ako sa sarili ko na yung lalaking duguan na nakita namin bago ang aksidente ay si Junjun. Para siyang may gustong sabihin sa akin. Nagbababala siya. Nagbababala? Tungkol naman saan? Hindi ko nga rin po alam eh. Pero pagkatapos nun, itong mga nakalipas na lang po ulit siya nagpakita sa akin. At kagabi, ang mas nakakatakot. Anong nakakatakot, iha? Naging isa po siyang aswang na sinumpang lumawig. Nang sabihin niyo ni Ana ay kitang-kita ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ng matandang lalaki. Nahalata ng dalaga na parabang nahihintakutan ng mayordomo kaya nagtaka siya habang nakatingin dito. Bakit po parang natahimik kayo? May problema po ba sa sinabi ko, Mang Ben? Ha? Paano mo nalaman ang tungkol sa mga lumawig? Nabasa ko po yun sa libro ni tatay. Hindi yun totoo, iha. Kung ano man ang mga nabasa, nakita at napanaginiban mo, abay kalimutan mo na lang lahat yon. Walang katotohanan ang lahat ng mga yon. Pero totoo po talaga ang mga nakita ko, Mang Ben. Yung naging itsura ni Junjun, katulad nung nasa larawan doon sa libro ni tatay tungkol sa lumawig. Katang isip lang ang mga lumawig, Ana. Kalimutan mo na yung tungkol sa kanila. Makinig ka sa akin, ha? Dahil mas magiging mabilis ang paggaling mo at paglimot mo sa masalimuot na aksidente kung gagawin mo yon. Pero maniwala po kayo. Hindi mo na ulit babanggitin ang tungkol sa mga lumawig. Lalo na sa harap mismo ng tatay mo, ha? Hindi na umimik si Ana dahil nahalata niya ang pag-iba ng reaksyon ng mukha ng ginoong mayordomo. Pasimpleng napakunot noon na lang siya pero hindi niya ipinahalata sa kausap. Ilang segundo rin silang natahimik dahil halata na nagkailangan sila sa pagsasalita. Mabuti na lang ay dumating si Lita, ang isa pang kasambahay at tinawag si Mang Ben Ramon dahil kailangan daw ni Ginang Tulfa. Ana, maiwanan muna kita rito. Kung may kailangan kay patawag mo lang ako, ha? O magpatulong ka na lang muna kay Lita. Sige po, Mang Ben. Salamat po sa pagsama niyo ngayong araw sa akin. Pagkatango ay pinagmasdan na lang ng dalaga ang matandang Ginoo na papalayo. Nang mawala na yun sa kanyang paningin ay dumako na siya sa likod ng bakuran kung saan naroon ang maliit na hardin na ginawa para sa namayapa niyang ina. Sa tuwing malungkot at nagdaramdam ay dito palagi pumupunta ang dalaga at umuupo sa tapat ng maliit na groto. May maliit dito mga isda na madalas niyang paglaruan at kausapin upang maaliw kahit na papano. Habang minamasdan ng sariling refleksyon sa tubig mula sa fish pond, ay pinagmuni-munihan niyang mabuti ang mga sinabi kanina ng mayordomo. Hindi yun totoo, iha. Kung ano man ang mga nabasa, nakita at napanaginipan mo, abay, kalimutan mo ng lahat ng yon. Walang katotohanan sa lahat ng yon. Katang-isip lang ang mga lumawig, Ana. Kalimutan mo na tungkol sa kanila, ha? Makinig ka sa akin. Dahil mas magiging mabilis ang paggaling mo at paglimot sa masalimuot na aksidente kung gagawin mo yon. Hindi mo na ulit babanggitin ang tungkol sa mga lumawig. Lalo na sa harap mismo ng tatay mo. Bakit parang meron tinatago sa akin si Mang Ben? Halata naman sa itsura ng mukha niya kanina lalo na nung banggitin ko yung tungkol sa aswang na sinumpang lumawig. Napabuntong hininga siya ng malalim habang nakatingin sa maliliit na isda. Pagkatapos ay saglit siyang napakamot sa ulo saka tumayo na para bumalik sa loob ng magara nilang bahay. Napadaan pa siya sa lugar kung saan ilang beses na nagpapakita si Junjun. Huminto siya rito saka tumayo sa mismong pwesto at tinanaw ang bintana ng kanyang kwarto. Mula roon ay napansin niyang may tao sa kanyang silid. Walang iba kundi si Mang Ben Ramon na tila merong ginagalugad na kung ano. Napakunot ng noo si Ana habang pinagmamasdan ang ginagawa ng nasabing mayordomo. Anong ginagawa ni Mang Ben sa kwarto ko?
Taimtim at tahimik niya lang na minatyaga ng matandang lalaki. Hanggang sa hindi malamang kadahilanan ay bigla na lamang sumagi na lang sa isipan niya ang tungkol sa mga lumawig. Naalala niya ulit ang sinabi noon sa kanya patungkol doon. Walang katotohanan sa lahat ng yon. Katang-isip lang ang mga lumawig, Ana. Habang inaalala ang tungkol doon, ay napagtagni-tagni niya ang lahat ng mga senaryo sa kanyang utak. Naalala niya tuloy bigla ang babala noon ni Junjun bago sila maaksidente. Huwag ka nang tumuloy, Ana. Mapapama ka. Ako to si Junjun, yung ordinary nyo na nawawala isang buwan na. Tumakas ka na! Tumakas ka na! Hindi ka na makakaligtas kapag hindi ka pa tumakas ngayon, Ana. Isusunod ka na nila. Nakita ko lahat ng ginawa nila. Ikaw na ang susunod. Ikaw na ang susunod. Tumakas ka na, Ana. Maniwala ka sa akin. Lumayo ka na habang may oras ka pa. Nanlaki ang mga mata ni Ana nang mapagtanto ang isang bagay. Dahil doon ay dali-dali siyang tumakbo papuntang kwarto subalit hindi na niya naabutan doon ang mayordomo. Marami tuloy naglaro sa utak ng dalaga. Mga hinala sa kanyang puso at mga iba't ibang kaganapan at kung sino pa ba ang dapat niyang pagkatiwalaan sa bahay na yon. Napaupo na lang siya sa kama at niyakap ang unan. Sa kanya naalala ang nasaksiyang taimtim na pag-uusap ng kanyang stepmother at ng mayordomo. Naikwento ko pa nga sa kanya ang tungkol sa aswang na sinumpang lumawig. Ngayon ko lang napagtanto ang gustong sabihin ni Junjun. Nagbabala siya patungkol sa mga taong kasama ko dito sa bahay. Si Mang Ben Ramon at Mama Tulfa. Sila ang pinatutungkulan ni Junjun sa mga pagbababala niya. Hindi kaya may masama silang binabalak sa akin at kay tatay. Biglang kinabahan ng dalaga habang patuloy ang pagtatanong sa sarili at pagtatagni-tagni ng mga pangyayari. Naantala na lang siya nang muling dumating ang mayordomo na parabang walang nangyari. Tumango siya at ngumiti, pero hindi niya ipinahalata sa muka ang namumuong pagdududa laban sa matandang lalaki na pinagkatiwalaan niya ng lubos. Ana, nandiyan ka na pala. Halika na sa baba dahil nakahanda ng almusal nyo ng Mama Tulfa mo. Sige po, susunod na ako, Mang Ben. Huwag kang magtagal dyan ha. Sumunod ka kaagad para hindi na lumamig ang pagkain. Opo, naintindihan ko po. Ngumiti na lang ng pilit ang dalaga bago naglakad palabas ng kanyang kwarto. Pagdating nila sa tapat ng hapagkainan ay naabutan nila si Mama Tulfa na nakaupo na subalit wala na naman ang kanyang tatay Rafi. Habang tinititigan niya ang mukha ng madrasta ay pumapasok sa isip niya ang mga bali-balita tungkol sa sopistikadang ginang. Bigla na lang niya kasing naisip kung gaano nga kaya katotoo ang mga bali-balitang yun. Noon pa man kasi ay may bulong-bulungan na patungkol sa pagkatao ni Mama Tulfa. Unang kumalat ang balitang yun sa labas hanggang sa makarating sa loob ng mansyon. Nadidinig ni Ana ang napag-uusapan ng ilang mga kasambahay patungkol sa kanyang stepmother. Pinaniniwalaan ng ilan na isang masamang mangkukulam si Ginang Tulfa, pero ang iba naman ay nagsasabing isa siyang aswang. At dahil sa mga nalaman ngayon, kaya mas pinaniwalaan ng dalaga ang patungkol sa pagiging aswang ng kanyang madrasta. Habang tahimik na nag-aalmusal, ay napatanong na naman tuloy siya sa isip. Lahi kaya talaga siya ng aswang? Baka isa siyang aswang na sinumpang lumawig. Hindi na ako magtataka kung bakit meron ganong libro si tatay. Teka, alam ba ng tatay ko ang tungkol dito? Imposibleng may alam siya. Kasi kung meron, malamang matagal na siyang nakipag-iwalay kay Mama Tulfa. Naantala ang pagmumuni-muni niya nang marinig ang mataray na boses ng kanyang madrasta. Napatigil din tuloy siya sa pagkain. Kumusta ka na pala, Ana? Mabuti naman at naisipan mo na rin lumabas ng kwarto mo. Ayos naman po, Mama Tulfa. Nasaan po pala si tatay? Parang ilang araw ko na po siyang hindi nakikita. Hindi ba sinabi sa iyo ni Mang Ben? Sinabi naman po, natanong ko lang ulit. Wala po kasi akong maisip na sasabihin eh. Katulad pa rin ng dati. Alam mo naman ang tatay Rafi mo. Laging abala yon. Lalo na ngayon matatapos na ang taon.
Hindi na inintindi pa ni Ana ang ilang mga sinabi ng kanyang stepmother dahil ayaw paniwalaan ng isip niya ang tungkol sa bagay na yon. Nabuo na kasi ang kutob ng dalaga na merong kinalaman si Mama Tulfa at Mang Ben Ramon kung bakit madalas ngayon nawala sa bahay ang kanyang ama. Naisip niya rin tuloy na baka may ginagawa ng masama ang kanyang madrasta kay Tatay Rafi. Kaya nag-alala siya para sa Ginoo. Baka may ginagawa na sila masama sa tatay ko. Diyos ko po, kailangan kong mahanap si tatay sa lalong madaling panahon. Ayos ka lang ba, Ana? Opo, Mama Tulfa. Parang kanina ka pa nakatulala. Ano bang iniisip mo? Wala naman po. Wala naman po akong iniisip, Mama. Mabuti naman kung ganon. Kumain ka na ng marami para mabilis kang makabawi ng lakas. Natutuwa ako na naisip mo na ring magpaaraw at lumabas ng kwarto mo. Siya nga pala, bakit hindi ka sumama mamaya kay Mang Ben? Pupunta kasi siya ng bayan. Mamasyal kayo para naman makakita ka ulit ng ibang kapaligiran kesa ibinuburo mo ang sarili mo rito sa mansyon. Tama ang sinabi ng Mama Tulfa mo, Ana. Sumama ka na at pasasamahan kita kay Lita habang namimili kami sa bayan. Hindi kagad nakaimik si Ana sa suwestyong yon. Mas nabigyan kasi ng pansin ng dalaga ang tila kakaibang kinikilos ng mayordomo at ng kanyang stepmother. Mas lumakas tuloy ang kutob niya na meron talagang inililihim sa kanya ang mga taong yon. At hindi maganda ang dating nito sa kanya. Sa huli ay napapayag na rin siyang sumama kahit ang totoo ay labag yun sa kanyang kalooban. Matapos magagahan ay sinadyang magtungo ni Ana sa silid ni Tatay Rafi niya upang kumpirmahin kung wala nga talaga ang Ginoo dito sa kanilang bahay. Subalit tila natunugan na siya dahil naroon na kasi kagad si Mama Tulfa. Akala ko pa naman, aalis din siya pagkatapos kumain. Bakit nandito pa rin si Mama Tulfa? Sa kanya hinarap ang madrasta at pangiting kinausap. Akala ko po aalis din kayo, Mama. Hindi na ako tumuloy muna dahil kailangan ko magpahinga ngayong araw. Base na rin sa payo sa akin ng doktor ko. Siya na lang din naman ang pupunta rito mamaya. Teka, saan ka pala papunta? Wala po. Naglilipot-lipot lang po at nagpapalipas ng oras. Namiss ko na rin po kasi ang bawat sulok nitong mansyon. Mainam naman at naisip mo yan kaysa magmukmuk ka sa kwarto mo. Sige na't magpapahinga na muna ako. Sige po, maiwan ko na po muna kayo, Mama. Ana, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang magsabi kay Mang Ben o kahit sa akin mismo. Nandito lang ako para sa iyo, Iha. Opo, Mama Tulfa. Pagtango ay nagsara kagad ng pinto ang matandang babae kaya nagpasya na si Ana na magtungo sa iba pang silid ng magara nilang bahay para magmasid-masid. Halos lahat ay pinuntahan niya para makapangalap ng anumang bagay na magsisilbing ebidensya sa hinaharap labang kina Mama Tulfa at Mang Ben Ramon. Kinalugad niya ang opisina ni Tatay Rafi at pagtingin niya sa silid-aklatan ay hindi na niya mahanap ang librong nabasa noon patungkol sa mga lumawig at mga isinumpa. Hindi ko na makita yung libro na yon. Siguro, tinago na ni Mang Ben kung saan. Kung alam ko lang, hindi ko na sana ipinakita yung libro na yon para nabasa ko ang kabuuan. Ano pa pang pwede kong makita rito sa opisina ni Tatay? Bakit dito ba ako naghahanap ng mga ebidensya na magdidiin kay Mama Tulfa at Mang Ben? Sigurado namang hindi sila magtatago rito ng bagay na magbubuko sa kanila. Ay naku, ang tanga mo talaga mag-isip, Ana. Lumabas na siya ng opisina at nagpatuloy sa pagbalugad ng buong bahay para makakalap ng sinasabi niyang ebidensya. Nagpunta na rin siya sa silid panauhin, silid kasambahay, basement at iba pang silid na maaari niyang galugarin subalit bigo siya. Walang kahit na anong kahina-hinalang bagay o baka sa lahat ng kanyang napuntahan na maaaring magdiin sa kanyang madrasta at sa mayordomo. Natigilan siya at naupo sa eleganteng sofa habang nagmumuni-muni sa mga pangyayari. Doon niya rin napagtanto na ilang mga bagay-bagay na kanyang ginawa kaya nakonsensya rin siya. Bakit pa kasi ako naghahanap ng ebidensya laban kay Mama Tulfa at Mang Ben? Hinala ko pa lang naman ng mga to at walang sapat na basihan. Ay nako,
Pero paano kung totoo nga na aswang na sinumpang lumawig sila? Paano kung totoong nagawa na nila ng masama ang tatay ko? Anong gagawin ko ngayon? Dahil sa pagod ay nagpasya si Ana na bumalik na muna sa kanilang silid. Dumaan siya sa likod upang walang makapansin, subalit hindi sinasadyang nakita niya roon ang kanyang madrasta at ang mayordomo na nag-uusap sa pagitan ng daan papunta sa pinaka-atik ng bahay at pabalik sa mga silid sa ikalawang palapag. Ano kayang pinag-uusapan nila? Nagtago ang dalaga sa isang sulok at pinakinggan ng masinsina ng pag-uusap ng dalawa. Senyora Tulfa, paano kung hindi sumama sa akin? Anong gagawin ko? Kapag hindi umubra ang plano natin, wala tayong magagawa kundi gawin ang dapat gawin. Kailangan makaalis na kayo dito bago pa dumating si Rafi. Maganda ka na para sa ikalawang plano para kung sakaling hindi umubra ang una, ay mabilis na lang ang lahat. Sige po, naintindihan ko, senyora. Gagawin ko na ang ipinag-uutos ninyo. Magmadali ka na. Wala nang dapat aksayahin. Bago kumagat ng dilim ay dapat makaalis na kayo rito. Hindi po pwedeng magpang-abot sina Rafi at Ana dahil alam natin pareho ang mangyayari. Ha? Anong ibig sabihin ni Mama na hindi kami po pwedeng magtagpo ni Tatay? Sinasabi ko na nga ba meron silang binabalak na dalawa na masama sa amin ng tatay ko. Kung ganun, totoo nga ang babala ni Junjun sa amin. Diyos ko! Hindi na namalaya ni Ana na naghiwalay na ng landas ang kanyang madrasta at ang mayordomo. Ang nahagip na lang ng mga mata niya ay si Mang Ben Ramon na naglakad papunta sa pinaka-atik ng mansyon. Doon niya lang din napagtanto ang isang bagay kaya napapitik siya sa hangin habang palihim na sinusundan ng matandang lalaki. Nandun sa atik ang mga ebidensya. Walang pag-aalinlangan siyang sumunod sa itaas para makita kung anong kababalaghang gagawin ng mayordomong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Pagdating niya roon ay nakasara na ang pinto, kaya marahan siyang naglakad at sumilip sa maliit na butas ng seradura nito. Marahan at maingat ang dalaga sa lahat ng ginagawa niyang hakbang upang walang kahit na anong ingay na marinig ang nasa loob ng silid ng atik. Doon ay nasaksihan na nga ni Ana si Mang Ben Ramon na hawak-hawak ang isang pamilyar na libro. Nagulat ang dalaga at bahagyang napamulagat matapos makita ang aklat na binubuklat na matandang Ginoo. Tama nga ako. Kinuha niya ang libro. Siguradong gagamitin niya to. Natigilan na siya matapos muling maalala ang nakitang larawan ng halimaw sa nasabing libro. Namilog na naman ang kanyang mga mata matapos manumbalik sa isip niya ang mga yon. Ang nakakatakot na itsura ng aswang na sinumpang lumawig. Natutop niya ang sariling bibig habang nagpapatuloy sa pagmamasid. Habang patuloy sa pagbuklat ng libro ay isa-isang sinindihan ni Mang Ben Ramon ang mga kandilang itim na nasa sahig. Saka lang napansin ni Ana na merong nakaukit na bituin sa lapag. At sa bawat kanto ay naroon nakatirik ang kandila. May mga ilang simbolo pa siyang nakita sa palibot kaya lang ay malabo. Hindi alam ng dalaga kung para saan ang mga yon pero masama ang kutob niya. Nangilabot siya nang magsimulang magbigkas si Mang Ben Ramon ng mga salitang hindi niya maunawaan. Nag-uurasyon ba siya? Mabagal at paulit-ulit na sinasabi ng mayordomo ang mga salita habang ang dalaga naman ay nananatili lamang sa pagmamatsyag. Sa totoo lang ay balot na siya ng pangamba dahil sa mga posibleng kalabasan ng mga pinaggagawa ng matandang lalaki. Dahil doon, napahima si Ana sa magkabilang braso. Nanayo kasi ang mga balahibo niya na parang may kung anong presensya ang nagsisimulang lumukob sa lugar na kinaroroonan nila. Ano tong kilabot na nararamdaman ko? Bakit parang meron siyang ginagawang kung ano? Dapat siguro umalis na ako dito bago pa niya ako makita. Kailangan ko silang isumbong kay tatay. Siguradong ginagawa niyang yan ay para maisalin nila ang pagiging aswang sa amin ni tatay. Ganito siguro ang ginawa nila kay Junjun. Natigilan siya sapagkat tumayo si Mang Ben Ramon at may inilapag sa gitna ng nakaukit na bituin sa sahig. Nang makita ni Ana ang isa sa mga importanteng alahas na ibinigay sa kanya noon ng ama, ay nagulat siya. Subalit,
Pinigil niya ang sarili upang masubaybayan pa ang ritual na ginagawa ng matandang lalaki. Napapabulong na lamang siya sa isip habang nananatiling nakatingin doon. Bakit nasa kanya yung kwintas na binigay sa akin ni tatay? Kung ganun, nagri-ritual nga siya dahil meron siyang binabalak sa akin na gawin. Tahimik siyang napaatras dahil sa takot. Pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay nandun pa rin ang kurisidad na malaman ang misteryo sa likod ng mga ginagawa ni Mang Ben Ramon. Dahil doon, ay kabado siyang nagpatuloy sa pagmamasid hanggang sa makita niyang saglit na umalis ang mayordomo at hindi na to naabot pa ng natatanaw niya. Kaya naghintay siya hanggang sa bigla na lang merong sumilip sa butas kung saan siya palihim na nagmamasid. Ay, ano ba yan? Napatras siya dahil sa sobrang pagkabigla hanggang sa nawala na ng balanse, kaya natumba siya nang nakaharap sa pinto ng atik. Pagkatapos noon ay mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Bago pa siya makatayo at makalis sa lugar na yon ay biglang bumukas ang pinto at hinatak siya ni Mang Ben Ramon papasok sa loob. Nangilabot sa takot ang dalaga at dali-daling humingi ng tulong pero mas agresibong matandang lalaki. Tulong! Kagad tinakpan ng matandang Ginoo ang kanyang bibig. Habang hinahatak siya noon paloob ng atik, patuloy naman siya sa pagpiglas pero malakas pa rin ang mayordomo kahit na matanda na. Anong ginagawa mo rito, Ana? Bakit ka nandito sa atik, ha? Nanlaban si Ana bilang tugon, subalit mas malakas si Mang Ben Ramon na naikulong lang siya sa bisig ng walang kahirap-hirap. At dahil doon ay biglang kinumutan ng matinding takot ang dalaga sapagkat sumagi na sa kanyang isipan ang maaring gawin ng mayordomo sa kanya. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito, Ana. Ano ba pumasok sa kokote mo, ha? Tumulo na lang ang mga luha ng dalaga habang pinipilit pa rin na makakawala. Kaya lang ay hindi niya talaga kaya ang matandang lalaki. Makinig ka, Ana. Huminaw ka muna. Pwede ba? At ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat? Eksaktong pagkatapos si Mang Ben Ramon sa pagsasalita ay nakarinig na sila ng tunog ng sasakyan mula sa labas. Dahil doon ay hinatak ng mayordomo ang dalaga palapit sa maliit na bintana kaya nakita nila kung sino-sino ang mga dumating. Walang iba kundi si Ginoong Rafi. Kasama noon ang mga tauhan niya at tila nagmamadali sila papasok sa loob ng magarang bahay. Naloko na. Napaaga ng dating si Senyor Rafi. Sinamantala ni Ana ang pagkakataong abala ang mayordomo sa pagsilip sa labas. Humugot siya ng malakas na puwersa saka paangat na inuntog ang baba niya sa matandang Ginoo kaya pareho silang natumba sa sahig. Habang namimilipit sa sakit si Mang Ben Ramon ay kaagad gumapang ang dalaga palabas ng silid. Binalak niya pa sanang balikan ng libro dahil alam niyang makakatulong yon, kaya lang ay napangunahan na siya ng matinding takot. Ana, iha, pakiusap. Saglit lang, huwag kang umalis. Mapapahamak ka! Nakatakbo na ang takot na si Ana at nagmamadali yung bumaba ng hagdan para salubungin ng ama. Wala nang nagawa si Mang Ben Ramon kundi pagmasdan na lang ang dalaga papalayo. Tatay, tulungan niyo ako! Nagsisigaw siya habang tumatakbo hanggang sa marating na ang malawak na sala ng magara nilang bahay. Doon ay naabutan niya ang 10 katao kabilang na sina Tatay Rafi at Mama Tulfa. Nakatayo ang kanyang ama, kaharap ang pangalawang asawa na nahawak naman ng 2 kalalakihan. Lahat sila ay napabaling ng atensyon sa dalaga pagdating noon. Tay, buti na lang dumating ka. Meron silang masamang binabalak sa akin. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong masamang binabalak ng Mama Tulfa mo? At sino ang kasabwat niya? Huwag kang matakot na magsabi sa akin, Ana. Narinig ko po ang usapan nila kanina. Hindi raw po nila tayo pagtatagpuin. Itatakas nila ako dito, Tay, at ilalayo sa inyo. Bukod pa ron, kitang-kita ng 2 kong mga mata sa atik si Mang Ben. Nagsasagawa siya ng ritual gamit ang aklat ng mga lumawig. May masama silang binabalak sa atin, Tay. Natatakot po ako. Wala ka nang dapat ikatakot ngayon, anak. Dahil nandito na ako. Salamat po, Tay. Mabuti na lang po dumating kayo kaagad kundi baka nailayo na po nila ako sa inyo. Eksaktong pagkasabi niya noon
ay kagad sumenya si Ginoong Rafi sa dalawang lalaki na nasa bandang kanan. Sumunod ang mga yon at nagmamadaling nagtungo sa atik kung saan sinasabing nagsasagawa ng ritual si Mang Ben Ramon. Pagkatapos noon ay patakbo naman lumapit si Ana sa kanyang ama para yakapin yon. Subalit pinigilan siya ng dalawa pang lalaki dahilan para maguluhan siya. Maya-maya lang ay may mga kalalakihan pang nagdatingan tanga ng ilang mga kasambahay kabilang na si Lita. Napakunot noo ang dalaga nang makita na parang takot na takot ang lahat ng kasambahay. Ano po nangyayari dito, Tay? Tila walang kabuhay-buhay lang siyang minasdan ni Tatay Rafi bago bumaling sa mga tauhan at magsalita. Sigurado na ba kayong walang nakatakas? Kung ganon, patayin niyo na ang mga yan! Habang kumakawag ang mga kasambahay sa takot, ay kitang-kita ni Ana kung paanong isa-isang magpalit ng anyo ang mga tauhan ng kanyang ama. At ang itsura ng mga yon ay katulad ng nasa larawan sa libro ng mga lumawig. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang nasaksihan, lalo na nang isa-isang sakmali ng mga aswang ang walang kalaban-laban ng mga kasambahay. Tila umulan ng dugo sa malawak na sala habang nagsisigawan ng mga kaawa-awang kasambahay na unti-unting nangisay dahil sa pagkaubos sa mga dugo. Dahil sa mga nakita, ay parang nabato si Ana sa kinatatayuan. Para rin siyang nabingi habang nakatanga lang sa mga nangyayari. Para siyang nawawalan ng ulirat sa mga nangyayari hanggang sa marinig niya ang pagsigaw ni Lita. Kaedad niya lang din ang dalagang kasambahay, kaya tila nadurog ang puso niya nang unti-unti yung mawalan ng buhay. Hindi pa nakontento ang mga aswang ng sinumpang lumawig dahil matapos nilang sunggaban ng leeg ng mga kasambahay ay mas karumal-dumal pa ang sunod nilang ginawa. Dahil doon ay napapikit na lang si Ana at napatakip ng tenga. Bigla ring nanginig ang kanyang mga tuhod pero hindi niya naman magawang maupo. Dahil nga para siyang naistatwa sa sobrang gulat. Tila nagising lang siya sa katotohanan nang marinig ang boses ng kanyang madrasta na kasalukuyan ding hawak ng mga tauhan ni Tatay Rafi. Utang na loob, Rafi! Tumigil ka na sa kaibangan mo! Tigilan mo na to! Maawa ka sa mga tao! Bakit ko kakaawa ng mga taong walang silbi? Ang layunin lang ng mga taong yan ay para maging pagkain ng mga tapat kong tauhan. Nagpumiglas ang ginang habang pinagmamasdan si Ana na tila lutang pa rin sa mga nangyayari. Nagpatuloy naman sa pagngiti si Tatay Rafi hanggang pinagmamasdan ng mga tauhan niya sa paglantak sa sariwang dugo at karne ng mga kasambahay. Nabusog ba kayo, mga tapat kong alagad? Pagkaangil ng mga aswang na sinumpang lumawig, ay doon na napalood si Ana habang takot na pinagmamasdan ng paligid. Nagmistula kasing bumaha ng dugo dahil sa ginawa ng mga aswang. Ana, umalis ka na! Bilisan mo! Lumayo ka na sa lugar na ito! Gagawin ka nilang katulad nila kaya tumakas ka na! Tay, ano pong sinasabi ni Mama Tulfa? Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Kung di ka magiging kauri namin, papatay na lang kita! Hindi nakagalaw si Ana dahil sa kanyang narinig. Para na naman siyang naging bato sa kinatatayuan. Hindi makapaniwala ang dalaga na manggagaling yung mga salitang yon sa sarili niyang ama. Dahil sa mga katagang yon ay para siyang biglang pinagsakluban ng langit pati ng lupa at tila bumagal ang takbo ng kanyang mundo. Namalaya na lang niya na hinahatak na siya ng dalawang aswang ng sinumpang lumawig. Pinilit niyang lumaban subalit tila nang hina ang kanyang katawan matapos tagus-tagusang makatanggap ng mga salitang hindi niya inaasahan. Para itong malalaking bato na dumurog sa kanyang pagkatao. Tama na, Rafi! Pakiusap! Huwag mong gawin to! Huwag kang magpalamon sa kasamaan! Tandaan mong anak mo si Ana! Galing siya sa sarili mong laman at dugo! Kaya nga dapat na maging pulido ang pagiging sinumpang lumawig niya. Gagawin ko siyang aswang o mamamatay siya! Mama Tulfa, tulungan niyo ako! Lalapit sana ang dalaga sa kanyang madrasa kaya lang ay meron nang itinakip sa ilong niya ang isang aswang na nagdulot naman ng pagkahilo at labis niyang panlulupaypay.
Nakita pa ni Ana si Mama Tulfa na pilit din na pumipiglas habang nakatingin at tila inaabot ang kanyang mga kamay. Mahina at mabagal niyang nadidinig na isinisigaw ng madrasta ang kanyang pangalan. Ana! Patawad! Pinilit ng dalaga na abutin ng kamay ng ginang subalit bigla siyang nilapitan ni Ginoong Rafi at walang kaabog-abog na ginilitan ng leeg. Gulat na gulat si Ana sa kanyang nasaksihan kaya mas lalo siyang nanghina. Nangatog ang kanyang mga tuhod at napadapa na siya dahil na rin sa kung anong bagay na pinaamoy sa kanya kanina. Hindi, Mama Tulfa. Anong ginawa mo kay Mama Tulfa, tatay? Magpahinga ka na muna, anak. At paggising mo, magiging isa ka ng ganap na aswang na sinumpang lumawig. Hindi na inintindi ni Ana ang sinabi ng kanyang tatay dahil hilong-hilo na siya. Bago tuluyang mawala ng malay tao, ay nahagipan ng paningin niya si Mama Tulfa na nakahandusay na sa sahig habang nag-aagaw buhay. Nilapitan niyo ni Tatay Rafi saka iniangat at iniharap sa kanya. Pagkatapos ay walang awang winakwak ng Ginoo ang dibdib ng ginang saka hinigit ang sariwang puso. Kitang-kita ng nanlalabo mga paningin ni Ana kung paano lantakan ng kanyang ama ang sariwang puso ng kanyang madrasta. Pagkatapos noon ay tuluyan ang nagdilim ang kanyang paligid at nawala na siya ng ulirat. Nagising na lang si Ana matapos makarinig ng tila may kung anong bumubulong sa kanya. Alam niya ang mga boses na yon. Boses ng mga namayapa niyang pinsan na sina Karen at Nina. Iginala niyang tingin subalit wala siyang makitang kahit na ano dahil sa sobrang dilim. Nakakaamoy lang siya ng umaalingaso na lansa ng dugo na bumabalot sa buong silid. Hindi niya tuloy maiwasang maduwal. Pagkatapos noon ay kumapaka pa siya sa sahig na mamasa-masa. Inamoy niya ito at nakumpirmang sariwang dugo nga ng tao. Nasaan ba ako? Eksaktong pagkasabi niyang yun ay meron na siyang nakapang bagay. Dinere-diretso niya ang pagkapa sa dilim hanggang sa ma-realize niyang hindi ordinaryong bagay ang nahahawakan niya kundi katawan ng isang tao. Tulungan niyo ako! Diyos ko po! May nakakaba akong mga bangkay! Tulungan niyo ako! Kung sino man ang nakakarinig, parang awa niyo na po! Napatras siya sa sulok na takot at naalala niya ang nangyari bago mapunta sa lugar na yun. Napapayak na lamang siya. Kitang-kita niya kasi ang pagmamakaawa ni Lita at ng iba pang kasambahay na walang awang pinatay lang ng mga aswang na sinumpang lumawig. Nang makapag-adjust na sa dilim ang mga mata ni Ana, ay doon na nga sumambulat sa kanya ang kinalalagyan ng lugar. Kaya pala malansa ang lugar sapagkat puno ang lugar ng mga sariwang bangkay. Ang mga bangkay ng mga kasambahay na pinatay dun sa mansyon. Napaduwal na naman siya ng ilang ulit dahil doon. At pagkatapos ay muli niyang iginala ang tingin habang nagkakapa sa dingding. Maya-maya pa, nang makarinig siya ng kalansing at makahawak ng doorknob ay sa kanya to kinalampag ng ubod lakas. Pakawalan niyo ako dito! Pakawalan niyo ako dito! Tulong! Kahit sino sa inyo makakarinig din sa labas, tulong! Maraming beses niyang kinalampag ang bakal na pinto, subalit walang tumutugon sa kanya mula sa labas. Dahil doon ay takot na napayak na lang ang dalaga na hindi na rin alam kung ano ang gagawin. Parang awa niyo na! Pakawalan niyo ako dito! Natigilan na siya sapagkat bigla na lang tumunog ang pintong bakal. Pagkalaon ay marahantong bumukas kaya nagsumiksik ang kaawa-awang dalaga sa isang sulok habang minamasdan ang taong nakamaskarang pumasok sa kinaroroonan niyang silid. Bigla yung nagtanggal ng maskara at nagsalita habang sinisipat-sipat siya. Ana, iha, nasan ka? Huwag ka matakot. Ako to, si Ben Ramon. Bilisan mong lumapit sa akin. Nasaan ka ba? Kailangan mo na makaalis dito. Bilisan mo na at wala na tayong oras. Hindi alam ng dalaga kung maniniwala ba siya o hindi. Kaya lang ay dahil na rin sa takot niya sa nasabing lugar, kaya napilitan na siyang lumapit sa matandang lalaki.
Hindi pa man natatapos ng mayordomo ang ikalawang pagtawag ay nagpakita na kagad siya. Nandito po ako, Mang Ben Ramon. Ay nako, salamat sa Diyos at hindi ka pa nila dinadala sa bulwagan para masimulan ng ritual. Para gawin kang aswang na sinumpang lumawig. Ano pong ibig niyo sabihin, Mang Ben? Katulad ng ginawa nila kay Junjun. Balak din ng tatay mo na gawin kang isang pulidong aswang. Subalit hindi pumayag ang Mama Tulfa mo. Kaya gumawa kami ng paraan para mapigilan siya sa plano niya. Tuluyan ng nilamon ng kasakiman at pagkademonyo ang tatay mo. Kaya hindi na siya nakontrol pa ng madrasta mo. Ang Mama Tulfa, pinatay na po siya ni tatay at kitang-kita ko po yun mismo ng mga mata ko. Pati na rin ang buong kasambahay. Kasama si Lita. Lahat po sila wala na ngayon. Matapos yung maalala ay hindi na napigilan ng dalaga ang maiyak ng tuluyan. Niyakap naman siya ng mayordomo at inalo-alo, pero hindi rin sila nagtagal sa ganoon dahil delikado na sa lugar na yon. Saka ko na ipapaliwanag ang ibang detalye. Kailangan na muna nating makalis sa lugar na ito. Hindi ka dapat maging katulad ng mga aswang na sinumpang lumawig. Wala na nga silang inaksayang oras. Kaagad tumakas sa silid na yun ang dalawa. Hanggang sa marating nila ang sinasabi ni Mang Ben Ramon na ligtas na bahagi ng lugar na kinaroroonan nila. Saglit silang tumigil dahil na rin sa pagod at mula sa maliit na butas ay sinilip nila ang nasa kabila. Makinig ka, Ana, iha. Yung nakita mong orasyon na ginagawa ko sa atik, orasyon yun para maprotektahan ka sa gagawin nila sa'yo kung sakaling mahuli ka nila. Pero kailangan mo pa rin makatakas sa lugar na ito. Dahil alam kong hindi titigil ang tatay mo hanggat hindi kanya nagagawang isang pulidong aswang. Alam ko rin na kapag pumalpak siya sa plano niya ay papatayin ka niya. Magagawa po ba talaga ni tatay yun? Nakita mo naman, di ba, ang ginawa niya kay Senyora Tulfa. Wala na siyang pinipiling kadugo maliban sa kauri niyang aswang. At hanggang hindi tayo nakakaalis sa lugar na ito, hindi ka magiging ligtas. Nasaan na po ba tayo, Mang Ben? Nandito tayo sa sikretong base ng mga sinumpang lumawig. Nasa ilalim tayo ng lupa. Sa ilalim lang mismo ng baryo. At walang nakakaalam ng lugar na ito maliban sa mga kasapi at angkan ng mga sinumpang lumawig. Ang tatay mo ang sangkot sa ilang kidnapan sa ating lugar at sa buong probinsya. Ginagawa nila yung para mapunan ng nasa ng mga aswang na hayok sa sariwang karne at dugo ng tao. Namilog ang mga mata ni Ana sa sinabing yun ng matandang lalaki. Hindi niya kasi sukat akalain na magagawa yun ng kanyang ama. Sa pagkakatanda niya, mabuting tao si Ginoong Rafi at wala tong kahit na anong ipinakitang hindi magandang bagay. Napaluha na lang ang dalaga matapos malaman ng totoo. Pagkalaon ay natigilan na lang siya pagkarinig na may mga nagdatingan ng mga tao mula sa kabilang silid kung saan sila nakasilip. Doon ay nakita nila si Ginoong Rafi na duguan ng katawan. Nagdatingan na rin ang iba pang mga aswang na sinumpang lumawig at ang nasa pinakadulo ay bitbitang wala ng buhay na bangkay ni Mama Tulfa. Nang makita yun ni Ana ay napaluha na naman siya ng tahimik. Si Mang Ben Ramon naman ay malungkot na hinawakan siya sa balikat. Tahimik nilang pinagmasdan kung anong gagawin ng mga aswang hanggang sa magsalita na nga si Ginoong Rafi. Makinig kayong lahat, mga sinumpang lumawig. Ang nakikita nyo ngayon na binibitbit ng mga kasama natin ay ang bangkay ng pangalawa kong asawang si Tulfa. Nang mailagay ng 4 na aswang ang bangkay sa pinakaaltar nila, ay muling nagsalita ang tatay ni Ana. Ganyan ang mangyayari sa mga kumakalaban sa akin. Wala akong pinipiling kadugo o mahal sa buhay. Ang lahat ng haadlang sa nais ko para sa ikabubuti ng mga sinumpang lumawig ay sinisiguro kong mamamatay. Ngayon, bago natin isalang sa altar ang aking anak at gawing isang pulidong aswang na sinumpang lumawig, pagsaluhan muna nating lahat ang karne ng traidor kong asawa at ng buo kong sambahayan. Magibahagi kayong lahat sa pagkain at lunurin ang inyong mga sarili sa pagkain ng sariwang karne at ng dugo. Pagkasenyas niya ay may mga nagdatingan pang kalalakihan tanga naman ng bangkay ng iba pang kasambahay galing sa mansyon. Isa-isa yung ibinalandra sa palibot ng altar habang ang mga naroon ay tila takam na takam sa nakikita. Kumain kayo at magpakabusog!
Isa-isang nag-anyong aswang na sinumpang lumawig ang mga nandoon at nagunahan sa paglantak ng mga bangkay. Hindi naman alam ni Ana ang kanyang mararamdaman matapos yung masaksihan. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang sariling ama na nagpalit ng anyo sa pagiging aswang. Pumatak na naman ang luha ng dalaga at hindi niya pinigilan ang mga yon. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin niya talaga matanggap na ganun pala kasama ang kanyang tatay Rafi. Ang tinitingala niyang ama simula pagkabata ay isa palang huwad na nagkukubli sa maamong muka. Subalit ang katotohanan ay katulad ng anyong aswang nito. Nakakatakot pala ang tunay nitong pagkatao. Kailangan na nating umalis sana bago pa nila mapansin na wala ka na sa kulungan. Opo, Mang Ben. Pagkatango ng dalaga ay napasuya pa siya kay Mama Tulfa na nilalantakan na ni Tatay Rafi at ng iba pang mga aswang. Ilang saglit pa bago tuluyang umalis sa lugar na yon ay gumawa pa ng distraction si Mang Ben Ramon para hindi mapansin ang kanilang pagtakas. Nagsunog siya ng ilang parte ng silid kaya dali-daling nagpunta roon ng mga nagbabantay. Sa biyaya ng Diyos ay nakalis sila ng matiwasay sa sikretong base sa ilalim ng lupa. Subalit hindi nagpakampante matandang Ginoo sapagkat nasa baryo pa rin sila. Sana po tayo pupunta ngayon, Mang Ben Ramon. Babalik na po ba tayo sa mansyon? Ikanalulungkot kong sabihin, Ana, pero hindi na tayo po pwedeng bumalik sa mansyon niyo. Siguradong kapag nalaman na nilang nakatakas ka, babalik sila roon para hanapin ka. Mas lalo lang malalagay sa alanganin ang buhay mo. Ayun! Tumakbo ang matandang lalaki papunta sa kinaroroonan ng lumang sasakyan sa isang lumang bahay. Sumakay sila roon at kaagad nagmaneho para makaalis sa baryo. Halata sa mukha ng mayordomo ang kaba dahil pasulyap-sulyap siya sa kung saan-saan. Alam niya kasi sa sarili na maraming mga alagad si Ginoong Rafi na paali-aligid lang. At sa oras na malaman nang nakatakas si Ana, ay tiyak na hindi titigil ang mga yon hanggang hindi na ibabalik ang dalaga. Habang binabaybay nila ang kalsada ay napadaan pa sila sa malaking perya kung saan unang naengkwentro ng dalaga ang duguang si Junjun. Nagbalik na naman tuloy sa alaala niya ang tungkol sa binatang hardinero habang pinagmamasdan ng kumukuti-kutitap na mga ilaw galing sa nasabing perya. Namiss na rin bigla ang mga pinsang sina Karen at Nina. Doon na rin tuloy sumagi sa isip niya ang kanyang tiya Imelda. Bakit hindi po tayo magpunta sa bahay ng tiya Imelda ko? Ikinalulungkot ko rin sabihin sa iyo, Ana, pero pagkatapos ng sakta ng Mama Tulfa mo, pinatay na siya ng Tatay Rafi mo. Ginawa yun ni tatay? Mahirap mang paniwalaan, katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, wala nang kinikilalang pamilya ang tatay mo, kundi ang mga kapwa niya aswang na sinumpang lumawig. Ang tanging paraan na lang talaga para maging ligtas tayo sa ngayon ay ang makalayo sa lugar na ito. Eksaktong pagkatapos yun sabihin ng matandang lalaki, ay saka naman tumunog ang kampana ng simbahan na malapit doon. Sinabayan niyo ng isang nakakakilabot na alulong ng aso mula sa kung saan. Napalingalinga sila sa paligid hanggang sa mapansin ni Mang Ben Ramon ang tila nagsasayaw ang puno sa gilid ng daan. Nakaramdam na kagad siya ng hindi maganda kaya mas binilisan pa niya ang pagmamaneho. Si Ana naman ay tila hindi rin maganda ang kutob. Para bang merong babala ang alulong ng aso na narinig niya. At hindi nga siya nagkamali sapagkat ilang saglit lang pagliko ng sasakyan sa madilim na daan ay may 3 lalaki ang humarang sa kanila. Hindi naman itinigil ng matandang lalaki ang pagmamaneho, kaya takot na napalingon sa kanya si Ana. Mang Ben, may mga tao pong nakaharang po sa daan. Masasagasaan niyo po sila. Sasagasaan ko talaga sila dahil hindi sila mga tao, mga aswang sila, Ana. Mga sinumpang lumawi kaya kumapit ka na mabuti sa upuan mo. Bago pa makatugon ng dalaga ay nabunggunan ng mayordomo ang lalaking aswang na nasa pinakagitna ng kalsada. Tumalsik yon habang ang 2 lalaki naman ay nakaiwas sa kotse. Nang makalagpas sila ay kabadong napasulyap sa likod si Ana kaya kitang-kita niya ang nagngangalit na mukha ng 2 lalaki. Humabol ang mga yon sa kanila habang naganyong aswang.
Diyos ko po, Ma'am Ben. Naging mga sinumpang lumawig na sila. Ang bilis nilang tumakbo. Kumapit ka mabuti, Iya. Mas binilisan pa ng matandang lalaki ang pagmamaneho, subalit sadyang mabibilis din talaga ang mga halimaw. Kitang-kita ni Ana kung paano lumundag ang aswang na nasa kaliwa. Pagkalaon ay nakarinig na lang sila ng malakas na kalabog mula sa bubong ng sasakyan. Diyos ko po, Ma'am Ben. Nasa bubong na yung aswang. Diyos ko po. Ipinaggewang ng mayordomo ang sasakyan hanggang sa mahulog at kumulong-gulong ang aswang na nasa bubungan. Subalit kumalubog na naman ang bubong dahil sa isa pang sinumpang lumawig. Sumuntok yun at tumagos ang matalim na kuko sa bakal. Kamuntikang pang matamaan si Mang Ben Ramon, mabuti na lang at nakaiwas kagad ang ulo niya. Muli niyang ipinaggewang-gewang sa sasakyan at dahil sa nakabaon ng kuko ng aswang kaya hindi yun nahuhulog sa kotse. Ilang saglit pa ay isang malakas na pag-ungol ng aswang ang narinig nila. Sinundan niyo ng pagtunog ng nasisirang bubungan kaya napatingin doon ng dalaga. Kitang-kita niya kung papaano unti-unting binubuksan ng aswang ang bubong. Kaya nahintakutan siya ng husto. Ma'am Ben, sinisira niya po yung bubong. Ano gagawin natin? Diyos ko po, mamamatay na tayo! Mamamatay na tayo! Natigilan na ang dalaga nang biglang nawala ang aswang sa bubungan. Nahagip ng paningin niya na parang may dumagit doon pero hindi niya naman nakita kung ano o kung sino. Nagulat na lang sila nang lumagpak na sa harap ng kotse ang pugot na ulo ng aswang. Napatili pa nga sa takot ang dalaga habang hinahanap kung sino ang may gawa noon. Ma'am Ben, sino po yun? Sino gumawa po nun? Hindi ko rin alam. Bago pa matapos sa matandang lalaki ang pagsasalita, ay may bumunggo na sa sinasakyan nilang kotse. Nagpaikot-ikot ang kanilang sasakyan hanggang sa tumama sa isang puno. Pareho silang nauntog pero mas napuruan si Mang Ben Ramon. Pagdilat ng mga mata ni Ana ay nakita niyang duguan na ang kasama at walang malay. Ma'am Ben, kumising po kayo! Inuyog-uyog niya ang braso ng Ginoo habang dahan-dahan ding kumikilos. Nang makita niya ang usok sa unahan ng sasakyan ay mas lalo siyang nag-alala. Lalo na nang makakita ng paglihab ng apoy. Ma'am Ben, kumising po kayo, pakiusap! Umaapoy na po ang sasakyan! Napaubo muna ang matandang lalaki bago nagsalita. Kaya kahit papaano'y nakahinga ng maluwag ang dalaga. Inalalayan niya yun at kaagad silang lumayo sa kotse bago tutuluyang masunog at sumabog. Ma'am Ben, tara na po! Umalis na po tayo rito! Huwag ko na akong alalahanin, Ana. Umalis ka na. Sige na, lumayo ka na sa lugar na ito bago pa nila tayo maabutan. Di pa man natatapos ng matandang lalaki ang pagsasalita, ay sumulpot na nga ang isang malaking nilalang na bumunggo sa sinasakyan nilang kotse. Ganun na lang ang gulat nilang dalawa dahil sa laki ng nilalang na nasa harapan nila. 7 talampakan ng taas noon at mahaba ang matatalim na mga kuko. Mabuti na lang ay hindi kalakihan ang katawan pero nakakatakot pa rin dahil sa iyon ay aswang. Sinong pang lumawig pa rin po ba kaya? Sinong pang lumawig pa rin po ba yan? Ito na ang kinatatakutan ko na makita mo. Umalis ka na, Ana, utang na loob. Ano pong ibig niyo sabihin? Wala nang oras para magpaliwanag. Sige na, makinig ka sa akin. Umalis ka na. Saan naman po ako pupunta? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Mang Ben. Marami pa po akong tanong na kailangan niyong masagot. May tamang panahon para dyan. Sige na, Ana, bilisan mo na, umalis ka na. Eksaktong pagkasabi noon ng matandang Ginoo ay umungol ang matangkad na sinumpang lumawig. Nang mapatingin sila roon pareho ay ganun na lang ang gulat ni Ana nang makita na tila nahahati sa dalawa ang katawan ng nasabing aswang. Napatras siya sa sobrang pagkabigla at balak niya pa saan ang hatakin si Mang Ben Ramon pero tinabig ng Ginoo ang kamay niya. Nang muli siyang mapatingin sa nasabing halimaw ay ganun na lang ang gulat niya sa nakita. Ang kaninang malaking sinumpang lumawig ay tuluyan ng nahati at naging 2 halimaw na. Ang mas nakabibigla pa ay kilala ni Ana kung sino-sino ang mga yon. Kaya natutok niya ang bibig sa matinding pagkabigla. Karen, Nina, paano nangyari to? Galit na pag-ungo lang ang itinugon sa kanya ng mga aswang na sinumpang lumawig. Ana, tumakbo ka na.
Hindi na sila mga pinsan mo. Wala na sila sa sarili dahil sa ginawa ng tatay mo. Hindi na natapos na matandang lalaki ang pagsasalita dahil bigla na siyang sinunggaba ng dalawang aswang. Kinagat siya ng mga iyon sa magkabilang leeg habang kinakalmot ang kanyang katawan. Kitang-kita ni Ana kung paanong bumulwak ang mga laman loob ni Mang Ben Ramon hanggang sa tuluyan na itong mawalan ng buhay. Naputol pa nga ang ulo ng Ginoo na gumulong sa kanyang harapan kaya napaupo siya sa sobrang pagkabigla. Pagkatapos noon ay muling umungol na malakas ang dalawang aswang at sinundan pa yun ng alulong ng mga aso mula sa iba't ibang parte ng baryo. Hindi na alam ni Ana ang gagawin dahil patay na si Mang Ben Ramon. Naistatwa na lang siya sa kinauupuan at hindi na rin naigalaw ang sarili sa tindi ng takot na nararamdaman. Napaluhan na lang siya habang pinagmamasdan ang mga pinsan niyang katulad na rin ng kanyang ama na isang halimaw. Ang tinatawag na aswang na sinumpang lumawig. Umungol na ng umungol sina Karen at Nina bago siya salakayin. At dahil wala nang pakialam sa mga nangyayari, ay hinayaan na lang din niya ang mga pinsang aswang. Hindi na niya inisip ang kahahantungan niya at pinagkatiwala na lang niya sa Diyos ang lahat. Pumikit siya habang umiiyak hanggang sa makarinig siya ng pag-angil. Hindi na niya nakita ang mga sumunod na nangyari. Pagdilat ng mga mata niya ay wala na roon ang mga pinsan niyang aswang. Kaya iginala niya ang paningin sa madilim na paligid na ang tanging nagsisilbing liwanag lang ay ang bilog na buwan at nagniningning na mga bituin. Maya-maya pa ay nagulat siya nang biglang lumagpak sa harapan niya ang dalawang nilalang. Nang sipatin niya ang mga yon ay mas lalo siyang nagulantang. Sina Karen at Nina ay wala ng buhay. Anong nangyari? Karen, Nina, ano nangyari sa inyo? Ana, hindi na sila mga kinikilala mong pinsan. Napalingon ng dalaga sa likuran at nang makita niya si Junjun na nasa anyo rin ng pagiging sinumpang lumawig ay napatras na naman siya. Hindi mo ako kalaban, Ana. Kakampi mo ako. Nandito ako para tulungan ka. Pasensya na kung natagalan ako dahil sa matagal kong tinaguan ng tatay Rafi mo. Nagugulan na ako sa mga nangyayari. Saka ko na ipapaliwanag. Umalis na muna tayo sa lugar na ito bago pa dumating ang iba pang mga sinumpa. Huwag mo ngayaang masayang ang sakripisyo ni Senyora Tulfa at Mang Ben Ramon. Halika na, Ana. Nagdududa man ay wala nang napagpilian ng dalagang gulong-gulo na sa mga pangyayari. Sumama nga siya kay Junjun at sa kabutihang palad ay nakaalis sila sa baryo ng ligtas. Dinala ni Junjun si Ana sa isang kabundukan na malayo-layo sa baryo. Sinalubong naman sila ni Manang Rowena na siyang lola ni Junjun. Ito ang tumulong sa binata na makontrol ang pagiging aswang nang gawin siyang sinumpang lumawig ng among si Ginoong Rafi. Habang nananatili sa lugar na yon, ay naikwento na nga rin ng binata ang totoong nangyari. Noong gabing bigla na lang ako nawala sa mansyon. Nangyari yun dahil nadiskubre ko ang sikreto ni Senyor Rafi. Anong ibig mo sabihin, sikreto? Yung pagiging isang sinumpang lumawig ng tatay ko? Hindi yun, Ana. Ang sikretong tinutukoy ko ang mga bagay na ginawa niya sa buong mong pamilya. Handa ka na bang marinig ang lahat? Sabihin mo lang dahil kung hindi pa, hindi ko muna sasabihin sa iyo. Handa na ako. Sa dami na nangyari. Alam ko sa sarili ko ngayon na handa na ako. Kung ganun, sige. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng mga sikretong nadiskubre ko sa walang hiya mong tatay. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng nanay mo. Ginusto niya na maging sinumpang lumawig din ang iyong ina, kaya nagpakamatay ito. Siniguro ng nanay mo na hindi siya magiging aswang, kaya pinasabog niya mismo ang kotseng sinasakyan niya para magkahiwa-hiwalay ang parte ng katawan niya. Tila gumuho ang mundo ni Ana sa mga narinig. Totoo nga ang mga sinabi ni Mang Ben Ramon na wala nang kinikilalang mahal sa buhay ang tatay niya. Kaya napaluhan na naman ng dalaga habang patuloy naman sa pagsasalaysay ang binata. Hindi lang ang nanay mo ang naging biktima. Marami pa. Ang mga kidnapan sa baryo. Ang iba't iba pang krimen. Karamihan sa mga yon ay pakana ng demonyo mong tatay. Napakawalang hiya niya, Ana. Dahil kahit ako, hindi niya pinalampas. Naging ganito ako dahil sa kanya. Naging isa akong aswang na sinumpang lumawig. Mabuti na lang bago ako nawala sa sarili tinulungan ako ni Lola Rowena. Pinalabas niyang namatay ako
At nung magkita tayo sa tapat ng beryahan, nakatakas ako noon sa kamay nila at narinig ko ang plano nila na gagawin ka na rin nilang isang aswang. Halangang kaluluwa ng tatay mo, Ana. Mas malupit pa siya sa demonyo. Patawad sa lahat ng ginawa ng tatay ko sa inyo at sa mga taong nabiktima niya. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng tungkol dito kaya hindi ko rin talaga alam kung paano ako magre-react. Naiintindihan kita. Pasensya na rin kung ang dating sa iyo ko naibuhos ang galit ko sa tatay mo. Pero tatapatin na kita, Ana, dahil nagpaplano akong patayin ng tatay mo. Kailangan ng matuldukan ng kasamaang ginawa niya. Ayoko nang marami pang inosenteng tao sa baryo ang madamay. Dahil baka dumating ang panahon hindi na lang sa baryo sila magasik, kundi sa buong probinsya na. Naiintindihan ko ang gusto mo mangyari, Junjun. Maniwala ka sa akin. Nakasuporta ako sa gusto mo mangyari. Dapat nga talaga matigil ng kasamaan ng tatay ko. Kung ano man ang plano mo, sasama ako dyan. Kahit na hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa iyo. Sapat na ang suportang sinabi mo, Ana. Maging ligtas ka lang din at huwag tumulad sa masama mong tatay. Malaking tulong na yun. Ingatan mo rito ang sarili mo at sigurado naman ako na magiging ligtas ka rito sa silong ng lola ko. Hindi ka niya pababayaan. At katulad nga ng kanilang napag-usapan, nagpaiwan nga ang dalaga sa kabundukan kasama si Manang Rowena. Si Junjun naman ay bumalik na sa baryo para gawin ang misyon ng pagpatay kay Ginoong Rafi. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Junjun ay nagpaturo na nga muna ang dalaga sa matandang babae ng ilan sa mga kanunungan nito. Natutunan niya ang paggawa ng iba't ibang klase ng mga gamot at panlaban sa mga masasamang elemento, pati na rin sa iba pang hindi pangkaraniwang nilalang katulad ng aswang. Sa biyaya na may kapal ay naging ligtas nga sila sa kabundukan kahit na dalawa lang silang naroon kasama ang ilang alagang hayop. Hindi naman nakaramdam ng pagkabagot si Ana dahil marami siyang ginagawa habang kasama si Manang Rowena. Halos hindi rin sila naubusan ng pinag-uusapan at lagi siyang may natututunan sa mga binibitiwang salita ng matandang babae. Isang buwan ang lumipas pero hindi pa rin bumabalik si Junjun. Pasado 12:00 ng hating gabi, nakatanaw si Ana sa bintana at patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng binata. Umasa siya na magtatagumpay si Junjun pero sa kabilang banda ng kanyang isip ay nandun din ang takot at pagdududa. Katulad ng gabi-gabing nangyayari ay napapatanong na naman siya habang punong-puno ng pag-aalala. Panginoon, hanggang hindi nakakabalik dito si Junjun, gabi-gabi po akong dudulog sa inyo. Maninikluhod at iiyak. Mahal ko po ang tatay Rafi, kaya hinihiling ko sa inyo na tulungan niyo si Junjun na matapos na ang kasamaang ginagawa ng tatay ko. Nawa maging ligtas si Junjun at makabalik na siya rito ng ligtas. Kung di man niya magawa ang sinumpaan niya, ibalik niyo na lang po siya rito ng buhay. Nagsusumamo po ako sa inyo, Panginoon. At patawarin niyo na lang din po ang tatay Rafi ko. Pagkatapos ng panalangin na yun ng dalaga ay isang bituin ang nahulog sa malayong lugar. Napabuntong hininga siya ng malalim matapos yung masaksihan. Umaasa po ako na ang bulalakaw na yon ang tugon niyo sa panalangin ko. Matutulog ako ng matiwasay ngayong gabi at aasa sa pagdilat ng mga mata ko magandang balita na ang kasunod nun. Natulog na nga ng mahimbing ang dalaga at kinabukasan ay nagising siya dahil sa malakas na tilaok ng manok. Pagdilat ng mga mata ay napatakip siya ng kamay dahil tumama ang sikat ng araw mula sa nakabukas na bintana. Magaan ang pakiramdam niya ng umagang yon, kaya dali-dali siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Hindi niya roon nakita si Manang Rowena kaya napakulot siya ng noo. Wala rin nakahandang kape sa takuri kaya mas lalo siyang nagtaka. Mula sa pintuan ay sumilip siya sa gulayan sa harapan ng bahay. Wala pa rin doon na matandang babae, kaya medyo nag-alala na siya. Hindi naman kasi umaalis yun ng ganoong oras. Iginugugol ng matandang ginang ang oras sa umaga sa pagtatanim sa gulayan bago gumawa ng ibang bagay. Nasaan kaya si Manang Rowena? Natigilan na siya sa pagsasalita nang makarinig ng mga boses mula sa likod ng bahay. Sinundan niyo ng kahul ng asong si Buboy na tila natutuwa.
At dahil sa pamilyar ang boses, kaya dali-dali siyang nagtungo sa likod ng bahay hanggang sa makarating sa manukan. Doon niya nakita si Manang Rowena na kausap ang apo nitong si Junjun na nakikipaglaro naman sa aso. Junjun? Uy, gising ka na pala, Ana. Magandang umaga sa'yo. Ikaw na ba talaga yan? Oo, ako na to. Nakabalik na ako. Ibig sabihin, nagawa ko na ang misyon. Kagad siyang niyakap ng dalaga at nabigla pa si Junjun dahil bigla na lang siyang hinalikan sa pisngi. Natuwa naman si Manang Rowena sa nakita kaya hinayaan na muna niya ang dalawa na makapag-usap na maayos. Ikinuwento nga ni Junjun ang nangyari kung bakit din siya natagalan na makabalik. Sa tulong ng ilang mga taga-baryo na nakakaalam ng totoong pangyayari ay natalo nga nila at tuluyang natuldukan ang kasamaan ni Tatay Rafi. Matagal ang naging hakbang pero siniguro nila ang katagumpayan. Gusto mo bang samahan kitang puntahan kung saan ko nilibing ang abo ng tatay mo? Nilibing mo si tatay? Oo. Kahit ganun siya kasama, tatay mo pa rin siya at karapatan pa rin naman niya na magkaroon ng maayos na libingan. Hindi na umimik si Ana. Niyakap na lang niya ang binata habang umiiyak hanggang sa inalo-alo na lang niya yon. Makalipas ang ilang araw ay dinalo nga nila ang puntod ng Tatay Rafi at doon inilabas ni Ana ang lahat ng kanyang hinanakit at saloobin. Sa huli ay napatawad niya pa rin ang ama kahit gaano pa to naging masama. Sa mga lumipas pang araw ay nagpasya na lang siya na umalis ng baryo at ibinenta niya ang mga ari-arian nila at ipinamahagi ang ilan sa mga taga-baryo. Matagal silang nanirahan sa kabundukan at nang mamatay si Manang Rowena ay doon lang sila umalis. Ikinasal si Ana at Junjun at nagkaroon ng kambal na anak na parehong malulusog. Wakas!